Sleep paralysis sa basement ng bahay ni Lola. Hindi ko talaga gusto ang basement ng bahay ni Lola. Bata pa lang ako, alam ko nang may kakaiba roon. Mababa ang kisame, laging amoy lupa at lumang kahoy. At kahit tanghaling tapat, parang laging gabi ang pakiramdam. Iho, dito ka matutulog ngayong gabi. Lola, parang madilim at malamig dito ah. Pero doon ako pinatulog ni Lola nung bakasyon. Sabi niya, mas presko raw doon. Mas tahimik. Hindi raw ako istorbo sa taas. Unang gabi, wala naman. Pangalawang gabi, nagsimula na. Madaling araw na nung nagising ako. Gusto kong gumalaw, pero hindi ko magawa. Dilat ang mata ko, pero parang may mabigat na nakadagan sa dibdib ko. Ramdam ko ang tibok ng puso ko sa tenga ko. Sleep paralysis, sabi ko sa sarili ko. Nabasa ko na to. Lilipas din, pero may mali. May tunog. Parang may humihinga sa tabi ko. Mabagal, malalim. Hindi akin. Gusto kong igalaw ang ulo ko. Ayaw. Gusto kong sumigaw. Walang lumalabas na boses. Pawis na ako pero malamig ang batok ko. Tapos may nakita ako. Sa dulo ng basement may aninong unti-unting lumilinaw. Babae. Mahaba ang buhok. Nakayuko. Parang nakatingin sa sahig. Palapit siya ng palapit. Hindi siya naglalakad. Parang dumudulas lang. Nung nasa tabi ko na siya, doon ko naramdaman ang bigat sa dibdib ko. Parang siya ang nakaupo. Ramdam ko ang bigat ng katawan niya. Ramdam ko ang hininga niya sa mukha ko. Gusto kong pumikit. Ayaw. Bumulong siya. Mahina. Pero malinaw. Matagal na kitang hinihintay. Bigla akong nakagalaw. Napaupo ako at napasigaw. Tumakbo ako paakyat ng hagdan. Umiiyak. Nanginginig. Halos madapa. Ginising ko si Lola. Hindi na ako makapagsalita sa takot. Tinitigan lang niya ako. Hindi siya nagulat, hindi siya nagtaka. Kaya ayaw kitang patulugin doon, sabi niya. Pero kailangan mo ring malaman. Kinabukasan, pinababa niya ako sa basement. Umaga. Maliwanag. Pero pareho pa rin ang bigat ng pakiramdam. May tinuro siyang lumang parte ng pader. Binuksan niya. May maliit na espasyo. Doon, may lumang larawan. Babae. Kamukha ko. Ate ko yan, sabi ni Lola. Dito siya namatay. Hindi nakaalis. Natatakot lang siya. Akala niya, iniwan na siya ng lahat. Nanginginig ako, pero nakinig ako. Sabi ni Lola, minsan kailangan lang daw kausapin ang mga hindi matahimik. Hindi takbuhan. Hindi sigawan. Gabi ulit. Pero hindi na ako natulog. Umupo lang ako sa sahig ng basement. Hawak ang kandila tulad ng sinabi ni Lola. Narito ako, sabi ko. Hindi ka nag-iisa. Tahimik. Hanggang sa maramdaman ko ulit ang bigat. Pero dismal, hindi na ako natakot. Huminga ako ng malalim. Pwede ka nang magpahinga, sabi ko. Aalagaan ka namin sa alaala. Unti-unting gumana ang dibdib ko. Parang may bumitaw. Simula noon, wala na. Nakakatulog na ako kahit sa basement. Tahimik na. Magaan na ang pakiramdam. At doon ko naintindihan na hindi lahat ng multo gusto kang saktan. Yung iba, gusto lang marinig. Gusto lang mapansin. Minsan, sapat na ang tapang na humarap, hindi para lumaban, kundi para umintindi.